Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Ang tahimik na umaga sa Cafe Kalinaw. Isang kwento ng kape, alaala, at munting ligaya sa gitna ng kabundukan. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng mga ulap ng Benguet, may nakatagong coffee shop na halos hindi mo mapapansin kung hindi mo alam kung saan ito hahanapin. Ito ay ang Cafe Kalinaw. Nakatayo ito sa gilid ng bangin. May tanawing bundok na tila kumakaway tuwing sumisikat ang araw. Hindi ito mamahalin. Wala itong aircon o art gallery sa loob. Pero pagpasok mo pa lang, babalutin ka ng amoy ng mga bagong giling na kape. Halo sa simoy ng malamig na hangin. At mayroong maririnig na mahihinang tugtog ng gitara mula sa lumang radyo na nakadisplay sa estante. Ang mga upuan ay gawa sa lokal na kawayan at may lumang kumot na nakasabit sa gilid para sa mga giniginaw na bisita. Si Aling Mara, ang tagapangalaga ng cafe, ay tila bahagi na ng tanawin. Laging may pulang bandana sa buhok. May suot na apron na may bulsa kung saan laging may nakalagay na ballpen at maliit na papel. Sa tuwing nagbubukas siya ng cafe, karaniwan ay 6:00 ng umaga, unang maririnig ang pagtunog ng maliliit na kampana sa pinto. Sabay ang tahimik na tunog ng mga nilulutong pandesal sa pugon. Hindi siya gumagamit ng oven na dekuryente. Ang pugon ay gawa sa ladrilyo at may amoy pa ito ng kahapon. Isang halong usok at tinapay, nostalgia at init ng tahanan. Sa likod ng cafe, may maliit na taniman ng kape. Hindi ito kalakihan, pero sapat para makapagtanim ng Arabica na mismong ginagamit sa cafe. Doon makikita si Mang Toto, ang tahimik na nag-aalaga ng mga tanim. Suot niya lagi ang lumang sombrero na gawa sa banig at madalas siyang naririnig na kumakanta ng mga lumang kundiman habang namimitas ng kape. Sa bawat tasa ng Cafe Kalinaw, may kasama itong pananahimik. Hindi ng kawalan, kundi ng kapayapaang mahirap matagpuan sa lungsod. May isang mesa sa gilid ng malaking bintana na laging nauukupahan ni Lolo Ben, isang retiradong kartero na araw-araw ay naglalakad mula sa kanyang bahay sa kabilang burol. Bawat pag-upo niya, may bitbit siyang papel na pinagdikit-dikit ng masking tape. Doon siya sumusulat ng tula. Ang bundok ay hindi lang tanawin, sabi niya minsan kay Aling Mara. Ito ay alaala. Bawat ulap na dumaan dito
ay may bitbit na kwento. Ang kanyang paboritong inumin ay kapeng barako, walang asukal at walang gatas. Ganoon din daw ang buhay niya, mapait, diretso, pero totoo. Tuwing alas 7 ng umaga, kapag ang araw ay unti-unting lumilitaw sa likod ng bundok, makikita si Lolo Ben na nakaupo na, nakatalikod sa mundo at nakaharap sa tanawin. Ang tanawin mula sa cafe ay parang larawan ng isang pangarap. Sa kanan, may malawak na taniman ng repolyo. Asul-berde ang kulay na tila alon sa gitna ng kagubatan. Sa kaliwa naman, makikita ang mga ulap na humahalik sa tuktok ng mga bundok. Maputi, mabagal, parang mga kwentong hindi pa naisusulat. May araw na tahimik at tanging tunog ng kawayan ang maririnig kapag inihipan ng hangin. May araw rin na biglang sisigaw ang langit at bubuhos ang ulan, kasabay ng pag-indak ng mga dahon at pagtilamsik ng tubig sa bubong. Pero kahit ganito, hindi kailanman nagsasara ang Cafe Kalinaw. Sa halip, mas maraming tao ang dumadayo, naghahanap ng init ng tsaa o kahit simpleng kausap sa gitna ng malamig na ulan. Minsan, isang dalagang mula sa Maynila ang dumating. May dalang sketchpad. Walang sinasabi pero halatang may lungkot sa mata. Umuupo siya sa sulok, nagdodrawing ng bundok at ulap. Sa una, hindi siya kinakausap ni Aling Mara, pero laging may nilalapag na libreng pandesal sa mesa. Sa ikatlong araw, nagsalita na siya. Sabi nila, kapag hindi mo na alam kung saan pupunta, sundan mo raw ang hangin. At dito ako nito dinala. Nakangiting sagot ni Aling Mara, baka hindi hangin ang nagdala sa'yo rito, iha. Baka tinawag ka ng katahimikan at kapayapaan ng bundok. At sa mga ganitong sandali, unti-unting napupuno ang cafe. Hindi lamang ng tao, kundi ng mga damdamin na pilit pinapagaan ng bawat lagok ng kape. Sa bawat gilid ng Cafe Kalinaw, may nakatagong alaala. May nagtagpong muli matapos ang dekada ng tampuhan. May proposal na nasaksihan ng araw. At may mga luhaang liham na iniwan sa ilalim ng tasa. Sa gabi, kapag nagsasara na ang kapihan, sinisindihan ni Aling Mara ang ilang gasera sa loob. Ang ilaw ay hindi nakakasilaw. Banayad lamang, kulay dilaw na parang sinag ng araw. Mula sa labas, parang sinapupunan ng Cafe Kalinaw. Maliit, ligtas, at hindi nawawala ng init. At bago niya isara ang pinto, sinasabi niya palagi, hanggang bukas mga kaluluwang pagod, ang kape ay laging handa, ang katahimikan ay laging bukas.
Hindi lahat ng kape sa Cafe Kalinaw ay galing sa malalayong tindahan. Sa likod lang ng cafe, may maliit na taniman na si Mang Toto ang siyang nag-aalaga. Araw-araw siyang gumigising bago pa magbukang liwayway. Suot ang kanyang lumang sweatshirt at sombrerong sapin. Ang lupa sa Sitio Balete ay itim at mamasa-masa. May amoy ito ng kinakalawang na ulan at hinog na dahon. Dito sumisibol ang mga punong kape na inaalagaan sa parehong paraang itinuro ng kanyang lolo. Walang pesticide, walang makina, tanging dasal, ulan at tiyaga. Sa bawat punla, inililibing ni Mang Toto ang isang maliit na batong pinili mula sa ilog para maalala ng lupa kung paano dumaloy ang buhay. Paliwanag niya kay Aling Mara minsan. Hindi niya ito ginagawa para sa kita. Ginagawa niya ito para manatili ang lasa ng bundok sa bawat tasa. Ang bunga ng kape, tinatawag nilang cherry, ay kulay pula kapag hinog. Hindi basta't pipitasin. Kailangan ay yung tamang-tama lang sa pagkahinog. Kulay burgundy, halos kulay ng dugo ng makahiya. At may manipis na kinang sa ilalim ng araw. Tanging ang mga kamay ni Mang Toto ang tila marunong mangilatis kung alin ang dapat nang pitasin at alin ang mga dapat pang hintayin. Matapos pitasin, isa-isang hinuhugasan ng mga cherry sa malaking palanggana ng tubig mula sa balon. Ang mga lumulutang ay tinatanggal. Sabi ni Mang Toto, yan daw ang mga binungkal pero walang laman. Parang taong hindi piniling magmahal muli. Ang mga natirang mabigat at makinis, pinapahingahan sa bilao ng isang buong araw sa ilalim ng araw. Sa gabi, kinukubra ng telang hango sa sako para hindi mahalikan ng hamog. Kapag tuyo na, pinoproseso ni Aling Mara mismo ang mga butil gamit ang lumang gilingan. Isang manual grinder na minana pa raw ng asawa niya mula sa kanilang unang negosyo sa Benguet. Habang umiikot ang bakal na gilingan, gumuguhit ng amoy sa hangin. Paunang bango ng lupa. Sumunod ay amoy ng inihaw na palay. At sa huli, yung pamilyar na singaw ng kape na parang pahimig ng alaala. Sa loob ng cafe, may maliit na chalkboard kung saan nakasulat, ngayong araw, hand-drip Benguet Arabica, medium roast. Hindi ito para ipagyabang ang specialty ng cafe. Ito ay paalala. Bawat tasa, may pinanggagalingan. Hindi ito instant. Hindi ito basta tinitimpla para lang magising ka. Ang kape sa Cafe Kalinaw ay parang kwento. Hinog sa panahon, sinala ng proseso, at nilalasap ng dahan-dahan. May mga customer na dumadayo para dito lang. Isa na rito si Ate Jules, isang traveling writer na halos buwanan na kung bumisita. May dala siyang sarili niyang French press, pero laging si Aling Mara ang nagtitimpla ng kape niya. Bakit hindi ka na lang magbenta online? Tanong minsan ni Ate Jules. Ang dami mong maaabot. Ngunit ngumiti lang si Aling Mara.
Hindi ito para sa abot, ito ay para lang sa malapit. Ang kapeng gawa sa kalinaw ay hindi lang para magising, ito ay para magpaalala na ang mundo ay hindi kailangan laging mabilis. Nasa pagitan ng unang lagok at huling patak sa tasa, may panahon para huminga, para tumingin sa ulap, para makinig sa katahimikan. At sa bawat umaga, bago pa man pumasok ang unang bisita, umiikot na ang aroma sa loob ng cafe. Bumabangon mula sa tasa ang singaw, sabay alon ng usok na tila sumasayaw sa hangin. Tulad ng bulong ng bundok, ng kaluskos ng mga kahoy, at ng huni ng ibon. At sa mga araw na wala masyadong tao, umuupo si Aling Mara sa pinakamaliit na mesa. May hawak na tasa ng barako at tumitingin sa mga punong pino. Hindi niya kailangan ng maraming bisita. Hindi rin niya kailangan ng franchise. Ang kailangan lang niya ay ang bawat tasa na hindi lang niluto, kundi inalagaan. At sa Cafe Kalinaw, ang kape ay hindi lang inumin. Ito'y isang ritual ng pagbalik sa sarili. Ang kwento ng mga butil sa Cafe Kalinaw, kung saan ang bawat garapon ay tahanan ng isang tanim na may pangalan, panahon at panata. Maulap ang langit at may ambon na kasabay ng malamig na simoy ng hangin nang sumapit ang ikapitong taon ng Cafe Kalinaw. Walang handaan, walang palamuti, walang anunsyo. Pero sa loob ng munting cafe na nakapatong sa gilid ng burol, may isang bahagi ng araw na tahimik na minarkahan ng pag-aalaga. Hindi ng paputok o pagtugtog, kundi ng pagpupunas sa mga garapon ng kape sa lumang istante sa likod ng counter. Ang estanteng iyon, payak kung titignan, ay tila altar para sa mga butil na naglakbay ng daan-daang kilometro bago makarating sa Cafe Kalinaw. Gawa ito sa matigas na nara. May mga gasgas ng panahon, ngunit walang sirang bahagi. Sa bawat istante nito ay nakahanay ang mga garapon. May takip na yaring tela, nakatali ng sinulid, at may maliit na papel na isinulat ng kamay. Mapapansin agad na ang sulat ay hindi pantay. Parang may nanginginig na lambing sa bawat letra. Sagada, Kalinga, Mount Apo, Bukidnon, Atok, Basilan. Hindi lang basta mga lugar. Sa loob ng garapon ay ang bawat daanan ng mga paang umakyat ng bundok. Mga kamay na nagsala ng balat ng bunga. Mga balikat na bumuhat ng sako sa ilalim ng araw. At sa bawat butil na naroroon, may amoy ng lupa, ulap,
ulan, at sigaw ng hangin mula sa kabundukan. Bawat kape ay iba ang karakter, iba ang hugis ng butil, iba ang kulay. May mas matingkad na parang tsokolate, may halos itim, at may bahagyang guhit ng ginto. Ang mga coffee beans mula sa sagada ay bahagyang bilugan, may amoy na parang tuyong bulaklak, mas magaan at marunong dumampi sa panlasa. Ang coffee beans naman ng Mount Apo ay mas mahaba, may halong tapang at usok, parang apoy na pinatahimik ng ulan. Ang paborito ng marami ay ang barakong galing Batangas. Hindi nakalagay sa garapon, kundi laging nasa kahong malapit sa gilingan. Ito raw ang kape ng mga kaluluwang pagod, ang may lakas na buhatin ng buong katawan sa gitna ng mabigat na umaga. Isang oras bago buksan ang cafe, binubuksan ni Aling Mara ang mga garapon, paisa-isa. Hindi para itimpla agad, kundi para pasingutin ang hangin sa paligid. Para raw makahinga ang mga butil. Tulad ng tao na pinapalabas ang alaala tuwing nagbubukas ng lumang baul. Minsan, dinidilaan ng hamog ang mga takip ng garapon, lalo na sa taglamig. At parang sinasalihan ng panahon ang mismong ritual ng pagbubukas. Ang loob ng cafe ay hindi moderno at eleganteng lugar. May kalawang ang ilang bahagi ng bubong. Ang mga bintana ay gawa sa kapis, kaya't ang liwanag ng araw ay hindi direktang pumapasok, kundi dumadaloy na parang ginto sa tubig. At sa bawat sulok ng lugar, naroon ang presensya ng kape. Hindi lang bilang inumin, kundi bilang bahagi ng mismong espasyo. Sa mesa, sa hangin, sa mga basang coaster na may mantsa ng panahon. Minsan, may bisitang nagtanong kung bakit hindi na lang ibenta ang mga beans online. Simple lang ang sagot ni Aling Mara. Hindi para sa lahat ang mga butil ng kapeng ito. Hindi dahil sa eksklusibo ito, kundi dahil para sa mga taong marunong huminto, makinig, at matikman hindi lang ang lasa, kundi ang kwento ng pinanggalingan. Ang bawat tasa ng kape na nagmumula sa istanteng iyon ay tila panalangin. Mula sa paggiling na laging mano-mano gamit ang lumang grinder, hanggang sa pagbuhos ng mainit na tubig na may kasamang ingat at pasensya. Hindi minamadali, hindi tinitipid, at hindi dinadaya. Ang mga customer na matagal nang bumabalik, si Kuya Dado, isang guro na retirado, ay palaging bumabalik para sa tapang ng kalinga. Habang si Andrea, isang manunulat ng mga artikulong pangkalikasan, ay lagi nagpapatingin sa shelf kung may bagong roast mula sa Bukidnon, lalo na kapag tag-ani. At may mga tahimik na customer na hindi nagsasalita, kundi nakatingin lang sa garapon, parang pumipili ng kwentong gusto nilang dalhin sa kanilang umaga. May mga araw na may bagong delivery ng beans mula sa mga kilalang kaibigan ni Aling Mara sa iba't ibang lalawigan. Minsan, may kasama itong sulat. Tag-ulan ngayon,
Pero nakakuha kami ng magagandang bunga. Ipadala namin bago pa humabol ang bagyo. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihintay niya ang pagbuhos ng ulan bago buksan ang garapon, parang pag-aalay. At sa pinakaitaas ng estante, may garapon na walang label. Madilim ang salamin, may manipis na alikabok sa takip. Hindi ito binubuksan, hindi iniinom. Isa lang ang nakakaalam kung anong laman noon, si Aling Mara. Sabi niya minsan, iyon daw ang kape ng hinaharap. Isang paalala na hindi pa tapos ang kwento ng cafe, ng mga tanim, ng lupa, at ng mga tao. Kapag gabi na at tulog na ang buong bayan, ang Cafe Kalinaw ay nananatiling tahimik. Wala ng customers, pero minsan may singaw pa rin ng natitirang kape sa hangin. Sa mga panahong iyon, nauupo si Aling Mara sa harap ng shelf ng garapon. May hawak na tasa at tahimik lang na pinagmamasdan ng mga butil. Hindi niya kinakausap, hindi rin niya binubuksan. Sadyang tinititigan lamang niya ang mga ito. Parang mga anak na lumaki at bumalik. Hindi na pareho, pero may bitbit pa ring alaala ng pinag-ugatan. At sa pagitan ng bawat lagok, naroon ang paalala. Hindi lahat ng mahalaga ay makintab. Hindi lahat ng kwento ay malakas. Ang iba'y bumubulong lang, gaya ng amoy ng kape sa hangin, gaya ng singaw ng tasa sa maulan na hapon, gaya ng mga garapon sa Cafe Kalinaw na tahimik lang na naghihintay sa taong handang makinig.